Version. Mga kapatid, dahil kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil nung una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag at panghawakan ninyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat. Aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Naway idagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Tuloy-tuloy na po tayo at ang atin pong pangaral ngayon ay may pamagat na the sovereignty of God in the salvation of the elect. The sovereignty of God in the salvation of the elect. Pero bago po yan, nais ko pong ipaalam sa inyo na idineklara na po ng China ang Palawan po ay kanila. Well, kung magkagayon, tayo ba ay magiging Chinese citizens? Or palalayasin tayo sa Palawan? Or nakapag-aral na kaya ng Chinese? Well, ang Chinese government po ay yan po ay talagang masasabi natin na official po nila na ipinahayag sa kanilang doon sa balita. At masasabi natin na the Chinese government is playing God. Bakit po? Ang Diyos lamang ang pwedeng magdeklara ng anumang bagay. Maging ito man ay sa inisip natin ay hindi ito legitimate. Pero pag sinabi ng Diyos, legitimate po yun. And anything He declares is absolute truth. Dineklara ng China na kanilang Palawan, hindi naman yung totoo, no? Pero pag ang Diyos ang nagdeklara, totoo po yun. Hindi ito pwedeng matanong. Kundi ang narapat lang dito ay tanggapin or however denied by others. Ang tawag po natin dito ay God's sovereignty. Dumating ba sa punto na sa buhay mo na parang nag-grapple ka doon sa questions na papaanong yung God's sovereignty or pagkasoberano ng Diyos ay nag-i-intersect doon sa tinatawag nating human free will. Doon sa proseso ng kaligtasan. Ito po isang topic na nakagulo, no? Parang nagiging puzzle ito sa marami. At lumilikha po ito ng malalim na diskusyon kahit sa buong kasaysayan ng church history. No? At even ngayon, sa mga social media. Kaya, although ito matagal ng pinag-uusapan, yung God's sovereignty versus free will, ay hanggang ngayon ay makikita pang pinagtatalunan yan sa social media. Well, understanding God's sovereignty in salvation ay maaaring mag-transform sa atin kung paano natin titingnan ang ating relasyon sa Kanya, providing assurance and a deeper appreciation of His grace. Ngayon, balikan natin yung ating text. Binasa natin hanggang 17, pero ang bibigyan ko lamang po ng diin ay ang 2 Thessalonians 2:13-14. Kaya ulitin ko po ito sa English. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So ang mangaral, the preacher, nanalgan
the Apostle Paul at ang mga kanyang mga kasama, sila ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ano yung pinagpapasalamat nila? Dahil mula pa doon sa pasimula, itong mga pinapangaralan nila, itong mga bagong mga mananampalataya, mga hentil na mananampalataya, ay pinili na ng Diyos. No? Sa kaligtasan. Kaya ako may magtatanong, sabi ba, naniniwala sa tinatawag na election, pero sabi lang, election to office lang, or yung Israel elected as nations, pero pagdating sa salvation ay i-deny po nila yun. Na sinasabi nila, wala namang election to salvation. Pero malinaw po ito sa ating text. In fact, inuulit niya ito sa 2 Thessalonians 5:9. Pakibasa nga po yung 2 Thessalonians 5:9 kung sino ang merong Bible dito. Sino po ang nakabukas na doon? Ha? Chapter 11. 1 Thessalonians. Kaya pala hindi makita, no? Wala pala. Kasi parang merong niyang pang-reiterate. May binanggit din si Apostle Paul doon sa nakasulat doon, kung di ako nagkakamali doon sa text, naalala ko lang na God chose you to save, parang gano'n ang pagkakasulat doon. Anyway, For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. ayun. So, God, Did not appoint us to suffer wrath. so ibig sabihin, God appoints us to save, no? To be saved through the Lord Jesus Christ. So, ang ginamit na talata dyan, ginamit na term ay appoints, no? Past tense ba yung appointed? Appoint, so present, no? So, present, yung ginamit niya. So, God appoints us to be saved through the Lord Jesus Christ. So, hindi po kahit masasabi natin na parang nabigla lang si Apostle Paul kasi inulit niya pala ito sa kanyang unang sulat sa mga taga-Thessalonica. Na ipinagdidiinan niya sa kanila na pinili sila sa kaligtasan. So, yun po kasi ang proseso ng Diyos sa pagliligtas. Siya po yung pili. Kaya kami bilang mga ngaral, ay ito pala yung palagi namin ipagpapasalamat doon sa mga pinangungunahan namin na kayo, kagaya ko ako sa inyo. Salamat sa Diyos ay pinili niya kayo sa kaligtasan. So, naalala ko nung umattend ako sa Nara, Christmas party yon ng mga pastor doon, at yung kanilang parang pinaka-leader doon sa samahan nila, ay so nag-preach siya during the Christmas party, at sabi niya, ang kanyang paksayan, evangelism. Sabi niya, kaya huwag kayong maniniwala doon sa ibang mga nagtuturo ng eleksyon. Ha? Kaya mga yan, hindi na nag-evangelize. Sabi niya, no? So, ako naman, pakiti-kiti lang. Inisip ko, wala, hindi pala niya ipinagpapasalamat yung eleksyon ng kanyang mga nasasakupan dahil hindi siya naniniwala na yung mga hinahawakan niyang mga tao ay elected to salvation ng Panginoon. Di ba? So, meron siyang na-overlook na dapat gagawin. No? Dapat isa sa mga pangunang items ng pagpapasalamat. Okay? Well, punta natin itong background ng 2 Thessalonians. Ewan ko nababasa niyo, no? Ako lang yata nakakabasa na medyo maliit. Nababasa mo? Hindi. Nababasa din. So, dito,
ang Thessalonians, at sasama rin niya, ang affirmation and affliction, explanation of prophecy, clarifications regarding response. So ito yung overall view ng 2 Thessalonians. At sinasagot nito yung mga questions na why are we suffering? Tapos yung future, ano mangyayari? What will occur? And how do we respond? Tapos yung contrast niya, peace despite pain, restraint versus lawlessness, work while waiting. Ang statement niya doon sa verse 1, the Lord knows. Sa chapter 1. Sa chapter 2 ay it's about the day of the Lord has not yet come. Yan ang nasasakop ng ating chapter na pag-aralan ngayon. Sa chapter 3 ay never get tired of doing good. And yung emphasis niya doon sa chapter 1, commendation. Emphasis sa chapter 2, correction. And sa chapter 3 naman ay clarification. At ang kanyang theme, the hope of Christ's return encourages us in our suffering and motivates us to live responsibly for Him. Yan. Ang key verse niya doon ay nakalagay dyan, 2 Thessalonians 1:11 to 12, 2:13 to 15. So, nasakop ng key verses natin yung ating paksaay ngayon, yung 2:13 to 15. And Christ in the 2 Thessalonians, Jesus is the coming judge who will reward the righteous and destroy the wicked, including the coming man of lawlessness in the end times. Ngayon, sa atin pong paksai, ang 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 14, ay meron pong two key aspect ng salvation. At yan po ang gusto kong bigyan ng emphasis. Yung una, divine election. At yung pangalawa ay effectual calling. Doon sa divine election, pinili, kung sa background niya, no? God chose the Thessalonian believers to be saved. No, yun ang paksain niya eh. And we believe, all believers of course, hindi naman nababago ang proseso ng Panginoon eh. Isa lang naman ang process ng Lord sa pagliligtas. Effectual calling, na kung saan God called these believers through the gospel proclaimed by the apostles. Ang mga passage na ito ay nag-highlight that salvation is initiated by God at dinadala ito sa kanyang kahinugan sa pamamagitan ng sovereign actions and the believer's faith in the truth. So, dalawa, no? Pero, para siyang synergistic, pero hindi po. One way lang yan. Isa lang ang gumagawa niyan, kundi ang Panginoon. Mamaya, pakita ko sa inyo na kahit na involved dito ang ating pananampalataya, Diyos pa rin. Ngayon, when it comes to divine election, ano ba yung divine election na iyan? It simply puts this way. God, in His sovereignty, select individuals to be recipients of His saving grace. Bigyan ko lang na din, ano ba yung sa mga hindi nakakaalam? Ano ba ibig sabihin ng sovereignty? Ibig sabihin ng sovereignty, pag pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos, sakop niya lahat. Siya ang may control, siya ang may kapangyarihan dito, sagot niya lahat ito, siya ang nasa kaibabawan nito. No? And dahil sa pinag-uusapan natin ay salvation, ay ganun sa kaligtasan. Sakop ng Diyos ang kaligtasan, lahat ay Kanya, siya ang kumikilos, siya ang may control, makapangyarihan siya, sa usapin ng kaligtasan. Siya ang may say, ika nga. Kaya, ang doctrine ng divine election ay nagtuturo na ang Diyos sa kanyang pagkasoberano, siya ang pumipili ng mga individuals na tatanggap ng kanyang nakapagliligtas na biyaya. At ang pagpili na ito ay nakaugat
sa kanyang pag-ibig. Hindi lang sa naisipan niya, kundi sa kanyang pag-ibig at sa kanyang layunin. Hindi po ito ibinabase sa anumang nakitang merit or action sa parte ng mga tao. Hindi po. Hindi po ito nakabase sa ika nga ay kasi nakita ng Diyos na sasampalataya kaya pipiliin ng Panginoon. So isa po yun sa mga misconceptions. Kaya yun po yung ating sasagutin, yung mga misconceptions. Ang sabi ng iba, kaya hindi sila naniniwala sa election o sa paghirang o pagpili ng Diyos, sapagkat ayon sa kanila, election negates human free will and makes people mere robots. No? Kasi sabi nila, paano nangyari yun? Ibig sabihin, wala pala akong say. Meron akong free will. Nasaan na yun? Hindi po pwede yan. No? Para naman akong robot niyan. Ang Diyos pala ang nag-decide para sa akin. Ganun po. Well, ito po ang ating tugon sa kanila. Hindi naman ino-override ng election ang human will. Hindi naman kasi tayo naniniwala sa free will. Pero naniniwala tayo na ang tao may will. Di ba? Kaya hindi ko ito sasabihin human free will. Sasabihin ko ito, human will. Election does not override human will. Rather, it transforms it. Election transforms human will. Binabago niya yung ating kalooban. Yung puso nating rebelde, ayaw sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, binago niya. Yung pusong matigas, ginawang malambot. Receptive na sa Diyos, mapapasakop na sa ating Panginoong Diyos. At isang matibay na talata dyan, hindi nyo na makikita dyan, pero i-quote ko na lang, yung Philippians chapter 2 verse 13. Ang sabi doon sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang Diyos daw ang kumikilos sa loob natin. Para doon sa kagustuhan at sa pagkilos, yung ating kagustuhan, yung ating pagkilos, ay gaganap ng ayon sa layunin ng Diyos. Yan. So, God enables us to willingly respond to Him. Yan po ang election transforms human will. And secondly, one pa rin nakalagay doon, God's choice is not based on our actions. Kasi may naniniwala na God's election is based on foreknowledge of who will choose Him. Yun daw pagpili ng Diyos ay ibinase doon sa paniniwala na nakita ng Diyos yung future. At sa future, nakita niya na sasampalataya ka sa Kanya. Kaya pinili ka niya. So, nangyari baliktad, yung tao ang nag-elect sa kanyang sarili at nag-conform lamang ang Diyos. Parang ganun yun. Ay, hindi po. Naniniwala naman tayo na ang foreknowledge perfect yan. Pero ang kanyang pagpili ay hindi nakabase sa ating mga ginawa or pagkilos or gagawin. Sapagkat malinaw, sa Romans 9:16, pwede nyo tingnan sa inyong mga Bible, it does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. Yung pagpili daw ng Diyos, hindi nakadepende sa dahil gusto mo or pinagsikapan mo, kundi nakabase sa habag ng Diyos. So, ang Diyos, mayroong mga kinahabagan. Yun ang mga pinili niya. Therefore, masasabi natin na election is an act of grace. It is not a response to human initiative. So when it comes to Christological significance, mga kapatid, the Lord Jesus Christ is the central theme to God's plan of salvation. Sa pamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan, at ng kanyang muling pagbangon mula sa mga patay,
na-accomplish ang gawa na kinakailangan para sa pagtutubos sa atin. Therefore, we can say, Jesus Christ accomplished the work necessary for our redemption. Kaya nga, sa Ephesians chapter 1, verse 7, ito ang nakasulat, in Him, we have redemption through His blood. Through the death of the Lord Jesus Christ, we obtain redemption. Natubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi rito, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Napakayaman ng biyaya ng Diyos. At naayon doon, tayo tinubos ng Panginoong Diyos sa pagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. And therefore, nakamtan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na dapat sana, mga parusahan tayo sa apoy ng dagat-dagatang apoy, dagat-dagatang apoy, kasi merong impyerno eh. Alam niyo ba yung impyerno? Ano yan? Pansamantalang daungan. Doon ilalagay yung mga taong hindi pinili ng Diyos, kundi nakatanggap ng katarungan dahil sa kanilang kasalanan, ay maprosahan sila doon. And sa final judgment, yung impyerno malalagay pa siya doon sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung lake of fire, mas malaki pa pala yun, kaysa sa impyerno. Yun na yung kauwian. Ang tawag natin sa impyerno is intermediate state. Hindi ba po yan yung final state na kahantungan? Kagaya naman ng kapag tayo namatay, mga pinili tayo ng Panginoon, mapunta tayo sa paradise. Pero intermediate state pa lang po yun. Meron pang talagang yung, kumbaga, yung masasabing heaven. Hindi pa yun masabi na heaven. Paradise pa lang ang tawag doon. Ngayon, mga kapatid, ang deklarasyon sa John 6:44, Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. Sabi niya, no one can come to me unless the Father who sent me draws them. Sabi sa Juan 6:44, walang makalalapit sa Kanya maliban na dinala ng Ama sa Kanya. Yung draws them parang parang hinihila yan or ang tawag doon, yung kinakalad ka, literal na kahulugan nun. Kumbaga, yung full force, nasa Ama. No one can come to me unless the Father sent me draws them. Na ipinapakita rito na yung paglapit kay Kristo is initiated by the Father. Yet, it is fulfilled in Christ. Kaya, coming to Christ is initiated by the Father, yet it is fulfilled in Christ. May mga naniniwala na yung sakripisyo daw, yung kamatayan ni Kristo, otomatikong nakapagliligtas ng bawat isa. Ano man ang iyong pananampalataya. Alam niyo yan yung doktrina ng Simbahang Katoliko. Na, halimbawa, ikaw ay mabuting Muslim, sinusunod ba ang mga kautusan sa Muslim, ligtas ka pa rin, nasa ilalim ka pa rin ng pagliligtas ni Kristo. Ang tawag nila dyan ay universal salvation. Although, masasabi natin na salvation is available to all. But it is applied to those who believe. Yung mga naniniwala lang. Yung mga sumasampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Malinaw yan sa John 3:16. No, diba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung lang mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ang hindi mapapahamak. Sila lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ano po ang present relevance sa atin? Understanding God's sovereignty provides believers with assurance. Ang Diyos pala ang nag-initiate ng ating kaligtasan. Siyempre, siya naman yung kumilos, hindi naman siya kagaya ng tao na ningas kugon. Alam mo ba yung ningas kugon, sisimulan yung gawain, tapos hindi tatapusin. Yan ang nangyayari sa gobyerno na dito sa atin sa Palawan, na may mga infrastructure na
gawain. Merong bidder, nanalo. Tapos, magkakas advance. Pero sinimulan na niyang gawain, magkas advance. Pagkatapos makapag-advance ng contractor, iiwan na yung infrastructure. May mga pagkakataon nga na may project dito sa gobyerno natin na tatlong contractor na. Kaya yung budget nabawasan na ng nabawasan. Ganon din ginagawa, nag-a-advance, tapos iiwanan. Ang Diyos po, hindi po ningas kugon. He will sustain what He initiated. So, He initiated our salvation, tatapusin niya po ito. Malinaw yan, mga kapatid, Sa Philippians 1:6, tingnan niyo sa mga Bible ninyo, tinitiyak sa atin na He, ang Diyos, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Kaya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, pinasimulan ng Diyos ang mabuting gawain sa atin. Ano ba yung mabuting gawain matuturo? Yung kaligtasan natin. Ipagpapatuloy niya ito hanggang ito'y matapos. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sa kanyang paghatol sa mundo. So, meron tayong assurance pag-usapin ng salvation. At kapakumbabaan. Bakit ba puro laging gawa nito, Number 2 yun, humility. So, recognizing that salvation is a gift, ito po yung nagka-curb ng pride. Sabi sa atin, pinapaalalahanan tayo ng Ephesians 2:8 hanggang 9. Sabi doon, for it is by grace you have been saved. Sa biyaya lamang, kayo nangaliligtas. Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Not by works, so that no one can boast. Wala kayong pagmamalaki sa Panginoon. Na Panginoon, sinunod kita, napakasipag ko sa mga gawaing pangsimbahan. Kaya dapat lamang mo kung tanggapin sa iyong kaharian. Kaibangan po yun. Ayaw ng Diyos yan. So, iniisip din ng iba na kung ang Diyos ay sovereign pala, siya naman pala ang kumikilos sa lahat. Siya naman pala ang may control, wala naman palang halaga yung ating mga kilos, yung ating aksyon. Our action doesn't matter. Hindi po. God's sovereignty doesn't nullify our responsibility. Hindi po pinawawalang bisa ng God's sovereignty yung ating pagiging responsable or accountable. We are called to live our faith. Tayo tinatawagan na isa pamuhay ang ating pananampalataya. Sapagkat naniniwala tayo sa Biblia, dahil nakasulat dyan, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, ang meron tayo, hindi dead faith. Meron tayong living faith. Yun po ang saving faith natin. Living faith. Pag sinabing living faith, kumikilos po iyon. Meron po yung ipinoproduce na mga good works. Kaya may mga tao, may pananampalataya, pero hindi sila gumagawa, yung pananampalataya nilang yun po yung tinatawag nating dead faith. So, dalawang klase yung pananampalataya, yung saving faith, which is living faith, at yung dead faith na wala po yan mararating sa usapin ng spiritual. Kaya, bilang mga recipients, di ba, tumanggap tayo ng God's sovereign grace. Yung God's sovereign grace yun na nagligtas sa atin. Kaya dapat lamang na tayo ay mamuhay ng ayon sa pagkakatawag sa atin. In fact, yung admonition sa atin ni Apostle Paul. Siya, nung nasa bilangguan siya, sinulat niya sa mga taga-Epeso ang ganito. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So, ibig sabihin, talagang meron tayong gagawin. Our life should reflect gratitude for God's grace. Paano mo sinasabing ina-appreciate mo at nagpapasalamat ka sa kaligtasang tinanggap mo dahil sa biyaya ng Diyos? Di isa pamuhay mo ang pagiging Kristiyano. And pangalawa,
engage in evangelism. Sabi nga rito, you really can do it. Pero, hindi ka basta-basta susuong. Hindi na kailangan mag-undergo ka ng training. So, meron tayong evangelism training. Pero, engage in evangelism knowing that God uses the gospel. Ginagamit ng Diyos yung ebanghelyo, yung magandang balita ng kaligtasan para tawagin ang mga iba. Para ma-encourage din tayo na ibahagi natin ang ebanghelyo ng may katapangan. Kasi, ito po yung mandate sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoon Kristo, bago siya aakit sa langit, sabi niya, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Pinapahayo ang iglesia. Gumawa ng mga disipulo. Babautismuhan ng mga ito sa kanyang otoridad, sa otoridad ng Diyos, at patuloy na tuturuan sa kanyang mga kautusan. Hindi po pag nabautismuhan na, tapos simba na lang na simba, wala nang pag-aaral. Hindi po, kailangan ng pagtuturo. So the Great Commission instructs us, go and make disciples of all nations. So nagagawa natin yan, nagiging bahagi tayo sa ministeryo na yan. Ginagamit ng Diyos ang ating pagsunod as a means to accomplish His purpose. Although sabi natin nga ay sa Diyos lahat yan, pero tayo ginagamit ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo na doon sa mga turo. May mga turo na sabi nila, yung human free will, ano yan? Above yan sa God's sovereignty. Kumbaga, sinabi nila, kaya ako naligtas, ay dahil sa desisyon ko iyon. Sumampalataya ako sa Panginoon. Totoo naman, yun yung sinasabing sa 2:8, may banggit nga doon tungkol sa pananampalataya. Pero, hindi mo dapat i-credit sa yung pananampalataya na yon. Gaya na sinabi ko sa inyo nung una, maging yung pananampalataya, galing din sa Diyos yon. Na naniniwala sila na yung salvation nakadepend entirely sa human choice. Pag ganyan ang paniniwala mo, ito ay nagdadala sa self-reliance and nagbabawas yan ng glory ng Diyos. Dapat ang glory, lahat sa Diyos yan. Ang tao, wala yan. Kahit katiting. Pero, bibigyan tayo ng glory ng Diyos. No? Eventually. Pero sa ngayon, pagdating sa kaligtasan, ibigay natin ang glory sa Panginoon lamang. No? At, may mga nagtuturo din na yung parang hindi mo na kailangan mag-repent. Basta ikaw ay mabinyagan o mabautismuhan doon sa kanilang iglesia, ligtas ka na kahit nga hindi sumampalataya eh. Kaya meron bata, 'di ba? Binibinyagan, binabautismuhan. Ligtas na daw 'yon. So hindi na kailangan doon yung pananampalataya. Mali po 'yon. God's sovereignty doesn't eliminate the call to repent and believe. Malinaw kasi yan eh. Sabi sa Acts 17, verse 30, "The times of ignorance, therefore God overlooked. But now, He commands that all people everywhere should repent." So, walang sino man ang exempted dyan. People everywhere. Meron naman nagtuturo, once saved, always saved. Kahit ano pa yung buhay mo, kahit magpatuloy kang mag-inom dyan, magsigarilyo ka dyan, mambabae ka dyan, magsugal ka dyan, ikaw naman ay tumanggap sa Panginoon at nag-prayer ka ng sinner's prayer. Tinanggap mo naman siya sa iyong buhay. Ligtas ka na nun. Dahil ligtas ka na nun, palagi ka na ligtas. Ano man ang iyong gagawin. Hindi po yan. Mali po yan. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ay nag-uuwi sa pagbabagong buhay. True salvation results in transformation. Tingnan mo ang sabi sa 1 John 2, verses 4 to 5. "Whoever says, 'I know Him,' but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word," whoever keeps God's word, in Him, sa tao na yon, in Him
Truly, the love of God is perfected. Ano talaga ang love of God? Ano ba yung mensahe natin for today? The salvation of the elect depends upon the God's sovereign, acting on His own will from the beginning unto the end. Yan. Yung nakadepende pala sa pagkasoberano, sa pagiging soberano ng Diyos. Ang Diyos ay kumilos ayon sa kanyang sariling kalooban mula sa simula hanggang sa katapusan. Okay? So how does God accomplish the salvation of the elect? No? So sabi diyan, ang Diyos naman pala ang may akdaan ng kaligtasan natin. So paano? Ayon sa ating talata, ano sagot? How does God accomplish the salvation of the elect? Ito po. Una, choosing people before the world. Okay? Pangalawa, iwan na naman. No? Pangalawa po yun. No? Siguro sa pagkaka-download, nagkaroon ng change. Original kasi yan, 2 yan eh. 1, 2. Calling people from the world. So, how does God accomplish the salvation of the elect? According to our verses, choosing people before the world. So, wala pang mundo, napili na ang Diyos. Ganyan po yung accomplish. So, ang tawag natin dyan ay predestination. Yan. Pangalawa, calling people from the world. So, nandun na yun, nilikha na ang tao at siya ay tumawag. Unahin natin yung choosing people from the world. At pinagbasihan natin yung verse 13. Sabi doon, mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo ng mga minamahal ng Panginoon. At narapat lang kaming magpasalamat. Dahil nung una pa man, ay pinili na kayong maligtas ng Diyos. Yung nung una pa man, yun yung before the world. Bago pa ang mundo'y naging gayon. Hindi pa nalilikha ang mundo, ibig sabihin. Pinili na kayong maligtas ng Diyos. So yun yung foreknowledge ng Diyos. Ang foreknowledge ng Diyos, di ba? God loves you beforehand. Yun ibig sabihin ng foreknowledge. God loving you beforehand. Pero kung titingnan natin yung foreseeing, nakita na ng Diyos yung kanyang mga mamahalin. Pwede rin. Pero, sa punto na yan, mga kapatid, sabi dito, mga minamahal ng Panginoon. Sabi ng isang Armenian, kayong mga Calvinist, hindi, paano nyo masasabing God loves you? Sa inyo pala, may mga elect. Diba? Paano mo sasabihin doon? Hindi mo naman alam kung elect yun. God loves you. Kasi ganun pala sila mag-evangelize. Totoo naman, nakalagay dyan, mga minamahal ng Panginoon. Pero tinutukoy kasi dyan mga minamahal ng Panginoon, yung mga pinili niya, no? Pero in a sense, pwede mo rin sasabihin sa tao, kung hindi man siya elect, na mahal siya ng Diyos. No? Pero yung pagmamahal na yun ay hindi naman salvific. Hindi yung salvific love. Kundi dahil sa yung, sabihin natin, common grace ng Panginoon, mahal siya ng Panginoon, in a sense na, binigyan siya ng buhay, patuloy siyang pinag-iingatan, binigyan ng mga opportunities, no? Na makasurvive sa mundo. Naranasan ng mga bagay na hindi na niya sana mararanasan kung di siya isinilang, kung di siya nilikha ng Panginoon. Di ba? At mahal siya ng Panginoon in the sense na hindi naman siya ginawang linta, no? Tao siyang ginawa, no? Pagmamahal ng Panginoon yun, no? Pwede naman siyang nilikha bilang lamok. Di ba hindi? God loves you in that sense. Pero hindi natin sinasabi yun, no? Pag tayo ay nag-share, God loves you. Pag alam na natin na mananampalataya, no? Mahal siya ng Diyos. Kaya paano natin malalaman na elect siya? No? Kasi sabi dyan, yung mga minamahal dyan ay elect, mananampalataya. Yun ang indikasyon na
siya ay elect ng Panginoon. Pag sumampalataya sa Ebanghelyo at isinasa pamuhay ito. Ang punto lang natin na ito, God selects people to be owned by His sovereign will. Yun lang mga kapatid. God selects people to be His own. Siya pumipili ay sa kanyang makapangyarihang kalooban. And malinaw yan, Ephesians 1, 4-5. For He chose us in Him before the creation of the world. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ginawa niya tayong mga anak, kaya makakatawag na tayo sa Diyos ng Ama, Ama namin. So, Romans 8:29 hanggang 30, nandun po yung outlines ng golden chain of salvation. From foreknowledge, predestination, calling, justification, hanggang glorification. Well, to illustrate that, sa buhay na magkapatid, alam niyo, sabi doon sa Romans 9:12, bago pa man isilang, yung kambal po yan, no? Si Jacob at saka si Esau, bago pa sila isilang, sinabi na ng Diyos, yung matanda, yung panganay, maglilingkod doon sa bata. O, siyempre, pag isinilang sila, hindi naman papayag yung matanda na siya maglilingkod sa kapatid niya. Siya dapat ang pagsilbihan ng kapatid niya na kababata. Pero, ibig sabihin, dahil yun ang deklarasyon ng Diyos, yun nga ang nangyari. Two nations ang sinimbolize niyan, and the Edomites serve the Israelites. So then mamagitan natin yung God's sovereign choice, not based on works. Hindi ito yung gusto mo, kung ano yung deklarasyon ng Diyos sa'yo, yun ang mangyayari. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya nga may magsasabi, ayaw ko na election because election is unfair. Binigay na agad ng sagot ni Apostle Paul. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Hindi mo pwedeng partangan ng unfair ang Diyos. Because, as Creator, God has the right to show mercy. It's an act of grace, not injustice. Kaya ito po yung hamon sa atin. Would you accept the fact that God bypassed people's own will to accomplish His plan of redemption? How then would you transmit this claim to others whom you reach out for their salvation? So, let me answer these questions to guide you. Yung sa acceptance, no? I-recognize natin na yung karunungan ng Diyos, nakahigit yan sa karunungang meron tayo. Pinapaalala sa atin sa Isaiah 55, no? Isaiah 55, verses 8-9, for my thoughts are not your thoughts. Yeah. Kaya magtiwala lang doon sa karakter ng Lord, pangunahin sa kanyang karunungan, and sa kanyang katarungan, at sa kanyang kahabagan. Acceptance of the truth. And pangalawa, transmitting this assertion. Paano mo, itong ating pinangahawakan na ito, sa paanong paraan mo to ibabahagi sa iba pag ipapakilala mo ang Diyos na ating tagapagligtas? Of course, with humility. Share the truth in love. Acknowledging the mystery of God's ways. Okay? As Isaiah 55, 8-9 tells us. And emphasize mo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi John 3:16 naman, di ba? Nakapokus siya sa God's love for the world. Although not individually, God loves the world generally. Not individually. Mahal tayo ng Panginoon. And encourage natin ang response. No, na while God is sovereign, we invite others to believe, assuring them that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kasi nasabi sa sa Romans 10:13. Kaya hindi na sabihin natin na tumawag siya sa Panginoon para siya maligtas. Ibig sabihin, sumampalataya siya, magpailalim siya sa ating Panginoon. And number 2, calling people from the world. Sabi sa verse 14,
Ito yung pag-accomplish ng Panginoon ng kanyang election to salvation. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. What is the gospel? Christ died for you and therefore you will no longer submit to God's condemnation. You are justified already. No? You have peace with God. You have justified by faith alone. Yan po ang gospel. No? Kung sa maikling pananalita lang. At ang punto natin dito mga kapatid is God's calling is the means by which He brings His elect to faith. No? Yung mga mananampalataya, mga elect po yun. Kaya kailangan sa mapalataya talaga. Yun ay sa Ebanghelyo. Ang punto lang natin na ito. God calls people to become believers of the truth of the gospel preached by the apostles chosen by the Lord Jesus Christ. Kasi may mga apostol daw sila sa panahon natin ngayon. Iba-ibang mga pangalan. Si Apostol Periol, kung sino-sino pang mga claiming to be apostles na nangangaral sila. Ibang helyo po ang dala ng mga yan. Ang tanggapin natin, yung mga original apostles, yung pinapangaral nila, yung dala-dala nilang gospel, sapagkat yun ay directly and personally itinuro sa kanila ng Panginoon Kristo. At nasaan yun? Wala na sila. Ayan, binabasa natin yung kanilang mga sulat. Kaya itong panawagan na ito, no, pagtawag sa iyo ng Diyos, ito yung mabisang pagtawag. Kasi sumampalataya ka. May iba kasi nakarinig ng ebanghelyo pero hindi naman sila sumampalataya eh. So yung tinutukoy ditong pagtawag kasi ang sinasabihan mga mananampalataya eh. Kaya nung sinabing God calls you, no, sabi sa mga taga Thessalonica, ang tinutukoy na pagtawag doon ay effectual calling. Hindi po general calling. Ang general calling, yung mga nakakarinig ng ebanghelyo through radio, through social media, nakakarinig sila ng gospel pero walang response. Hindi sila sumampalataya. General call yun. Pero yung mga sumampalataya, bakit sila sumampalataya nung marinig ng gospel? Because ang tawag na natanggap nila sa Panginoon is effectual call. Mabisang pagtawag. It is not just general but a powerful word of the Holy Spirit. So isang halimbawa po natin ay si Paul. No? Tinawag siya ng Panginoon. Kung babasahin mo yung kanya conversion sa Acts 9, papunta nga siya, hindi nga siya Kristiyano dati. Pupunta siya kasama ng mga sundalo, hanapin ng mga Kristiyano, kakalad ka rin sila, ipapakulong sila. Kung ayaw nilang talikuran ng kanilang pananampalataya kay Kristo, papatayin nila siya. Papatayin niya sila, rather. Pero habang siya naglalakbay doon sa daang Damascus, ang Panginoong Kristo sa kanyang kaluwalhatian siya ay sinansala, hinarangan siya. Kaya yung isang larawan na yan, wala yung katawan kasi nasa langit na yung katawan eh. Sa espiritu, ang Panginoon ay humarang sa kanya. So, sumampalataya sa Panginoon Kristo. Na-transform siya mula sa pagiging persecutor patungo sa pagiging apostol. Isinugo ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon Kristo mismo nagdesisyon para sa kanya. Pwede sabihin natin na sinasabi ng Panginoon Jesus, I chose you, Paul, to be mine. Hindi na hiningi yung hindi na hiningi yung sasabihin hindi na tinanong, gusto mo ba sumampalataya sa akin? Wala nang ganon. Hindi na tinanong si Paul. Ang kaharap niya, hari. Ang kaharap niya, Panginoon. Hindi na sinner's prayer. Si Paul. You see, isang example ng God's sovereignty. So this demonstrates God's initiative in calling individuals. Kaya yung pong mga misconceptions na ang tao daw, sila daw ay lalapit sa Diyos on their own terms. Kung kailan nila gusto, sa kung anong paraan nila gusto, hindi na nangyari kay Pablo eh. So, balikan natin, John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me
draws them. So it is God who enables us to respond to the gospel. Kaya ka tumugon sa pananampalataya sa ebanghelyong narinig mo dahil ginawa yan ng Diyos. No? God made you to believe in the gospel. Kaya bilang question sa atin as challenge, no? Ito po yun. Do you recognize the significance of the gospel as God's means of saving His people? If you do, what would be your course of actions? Yan ang hamong tanong sa atin. Of course, una, we recognize. No? So, pag sinabi natin recognition, tanggapin natin na the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Yan po yung mga basa sa Romans 1:16. Mahalaga ang gospel. Kaya patuloy natin ipinapangaral ang magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon. No? And pangalawa, faith comes from hearing the message. Kaya kailangan talaga makarinig ang tao para siya makasampalataya. Yan ang sinasabi sa atin sa Romans 10:17. And yung course of action natin, ano ba gagawin natin? Proclaim the gospel boldly. Ibahagi natin ang magandang balita ng pagliligtas sa lahat. At magtiwala tayo na gagawa ang Diyos. Siya ang kikilos. Ang gawin lang natin, i-share lang natin ang gospel. Huwag kang mag-alala sa magiging response. Bahala ang Diyos dyan. Live out the gospel. I-demonstrate mo ang katotohanan nito sa pagitan ng iyong mga mapagmahal na pagkilos. How do you show your love? Diyan sila mahikayat din. And pray for the lost. Mag-relate tayo sa kapangyarihan ng Diyos na magpabago ng puso. Patuloy natin ipanalangin yung mga iba. Kakilala natin kasambahay, mga mahal natin sa buhay. Na nakarinig ng gospel, pero wala pa rin tayo nakikita na reaksyon sa kanila or response mula sa kanila. Kaya bilang conclusion, the salvation of the elect is a divine initiative from beginning to end. God's sovereign choice and calling ensure that His purposes prevail. So, in answering the challenges, while God is sovereign, humans are responsible to respond in faith. Our evangelism is vital. We are God's instruments in reaching the elect. And in our final exhortation, worship and gratitude. Let us thank God for His amazing grace. Hebrews 12:28, because since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. And be a faithful witness. Commit to sharing the gospel without fear. Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 2:10, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they may too obtain the salvation that is in Christ Jesus. So yung mga elect na hindi pa natatawag, kailangan matawag sila sa ebanghelyo. Para yung kaligtasan ay maibigay na sa kanila. Trust God in God's sovereignty. Rest in assurance that God is in control. Proverbs 9:21. Sabi sa Proverbs 9:21, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Anong ating call to actions? 3 R. Unang R, reflect. Contemplate God's sovereign work in your life. Paano kumilos ang Diyos sa buhay mo? Acknowledge areas where you relied on your own strength. May mga pagkakataon talagang pinanghawakan mo yung kakayanan mo. I-acknowledge mo yan para alam mo kung ano yung pagsisisihan mo at ano yung babaguhin mo. Di ba? Ano yung ihingi mo na sorry sa Panginoon? Lord, sorry po. Nang hinawak ako doon sa aking magagawa, doon sa aking technique na naiisip. Hindi sa iyo pong pagkilos at karunungan. And respond. If you've not yet trusted in Christ, may mga tao rito na
maaring wala pa sila sa Panginoon Kristo, hindi pa pinagtitiwalaan siya. Alamin mo na ang panawagan, ang imbitasyon, hanggang ngayon bukas pa. Kaya, ito ang sinasabi sa'yo. Acts 16:31. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Reach out. Share this message to others and trust God to use your obedience to draw others